Morning po sa ating lahat. Okay lang po ba yung time ko? Late ako. Okay lang. Jenessa, meron ka bang King James Version yan? English? Kaya mo i-class? Kaya? Bago po basahin niya. Humingi po tayo ng patnubay ng Panginoon. Sa kanyang salita. Saan po ba ako nakapag? Salamat Panginoon sa pribileyo nito na aming tinatamasa maging sa kasulok. Parang alam po niyang inyong pangalan at magitan ng salita. Hihinggan at tatagara. Salamat po sa inyong biyaya dahil dito kami makakapagpatuloy ng maglingkod. Kaya rin po ang may kamay upang yatid ang inyong salita sa bawat puso na narito. Magpalaya ang salita nito. Tumawa mo rin ako, Panginoon, maasa na po. Sa maging, dito po kami magsabi-sabi. Salamat po ng marami sa pangalan niyo. Ang aking pong title ngayon, mga ito, ang bata na. Ibinigay ko po kay Janessa. Ang title ko ay Well Prepared. Dapat ganyan ang tayo ng Kristiyano sa mundong ito. Pag tinagalog mo yan, pero ang naiisip ko lang na ang buong salita dyan ay maayos na paghahanda. Well prepared or handang-handa. Now, kinuha ko po yung title ko mismo sa 1 Peter 1. Ano rin yung last Sunday nagpumunyan tayo, hindi ko na-expound yan. Pero tinutuloy lang natin yung ating pag-aaral. Ang buhay ng Kristiyano, supposedly dapat yung tenor ng kanyang buhay ay naghahanda. Alam ko no, kung naghahanda lang tayo, ganda po ng buhay. Lahat. Hindi lang yung bawat isa, hindi lahat tayo. Halimbawa ngayon, ako, nag-prepare ako ng sermon. From, ilan ba yun? Thursday. So, hindi naman ako tumatayo dito. Kakahiya naman sa inyo na hindi ko niluto masyado itong pagkain na ihanda. Niluluto po ito talaga. Tingin nyo lang parang okay lang sa akin at nakatingin sa inyo. Pero, spiritually speaking, naghahanda po ako. Kasi yan ang buhay. Kayo ba bilang makikinig nakahanda ba kayo makinig at saluhin ang pagkain ng Panginoon na niluto para sa inyo? Kung nakahanda kayo, ay then dapat aware tayo doon. Kasi hindi porket nakaupo tayo dyan at nakikinig nga tayo. Remember, ang tinitira dyan sa verse 13,
Please, Janessa, ang talagang sikreto ng buhay Kristiyano, dito bumabagsak at dito tumatayo ang Kristiyano. Yan. Sige, go ahead. Okay lang. Wala tayong magagawa. So, kaya mo ginamit itong King James, kasi yan ang original science. Kasi may ginamit dyan na word na kailangan natin mabasa. Wherefore, gird up the loins of your mind, be sober, hope to the end for the grace that is to be brought unto you, the revelation of Christ. Now, kaya mo bang dalhin din yung ESV? English? Can you please? Okay. Why nyo naman po yung ESV? Okay? Kaya medyo mas lilino yun po. Okay? Therefore, preparing your minds for action, being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you, the revelation of Jesus Christ. Now, hindi ako po tayo well-prepared. Okay? Yun ang aking title. Pero, titigan po nyo, pag gusto nyo po, itong ating binasa. Saan kinuha yun? Kinuha ko po yun dito. Sabi niya, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Parang ang command dyan, ang utos dyan ng Bible sa mga believers, sa mga Christians, is to rest, set, ibig sabihin yan, clear your mind, ilagak ninyo ang inyong puso, ang pag-asa, sabi niya, sa biyayang darating sa inyo, pag nahayag na si Jesus Kristo. Okay, tingnan po nyo ang mapapansin nyo dito kasi nag-expound po tayo. Sana po, sanay kayo doon. Verse 13 na tayo. Okay. For the first time, sa unang pagkakataon, si Pedro ay nag-utos siya sa mga Kristiyano. Ang tawag po dyan, practical na po yan. Aga na kaya po, karamihan kalawasan ng pamag-aral. Hindi muna nag-uutos ang Bible na gumawa tayo. Okay, travesty po yun sa Bible. Pag-Europe po yun sa Gospel. Sa Bible, akit kang Bible na yung gawan nyo, dire-diretso. Una sa lahat, yung gagawin nyo. Huwag muna ganon. Okay? Yan, for the first time, yan ang unang utos. Commandment, responsibility, practical. Ang unang dinidiin ng Bible sa atin, ito yun. This is a thing. This is a thing. Okay, ang unang gusto ng Bible sa atin ay maiintindihan natin ang ginawa. Ang tawag ko doon, doctrinal. Nuulit ko, yan, practical. Doctrinal, practical. There can be no sound living without sound understanding. Yan with that. Hindi ako naniniwala na makapamumuhay ka ng malusog buhay pananampalataya. Hindi malusog yung naiintindihan sa mga doktrina. Simple. Ngunit dapat ang Kristiyano, ang unang-unang mamahalin niya ay ang katotohanan. That's why sabi ng 17:17 ng John, Father, sanctify them with thy truth. Okay, so yan ang ibig. Ang Kristiyano ay nakikinig, inuunawa yung totoo ginawa ng Diyos sa Kanya. Kapag naintindihan mo yun, then live. Doon ka magsisimula ang makbang na gumawa. At anong gagawin mo? You see, therefore, yun ang connecting word eh. Yung salitang therefore, connecting word yan ng doctrine, then practical. Pwedeng puros doctrine. Kailangan na rin yung gawa. Hindi naman pwedeng gawa kung hindi mo naintindihan yung pundasyon. Okay, so therefore, yun ang connecting word. Therefore, preparing your minds for action. Utos yan. Hindi ba commandment yan? Ang tawag dyan, conduct.
Pagkatapos, sabihin kayo po, rin na makapatal bayan mo, hindi yan. Po, pwedeng mag-umpisa in Bible na utusan na ba? Pagawa na kayo, magpakamanal ka, magmasunuri ka, maglingkod ka, po, hindi yung Bible. Ang Bible, unang-una sa lahat, itong ginawa ng Diyos. Okay? So, naintindihan natin yun. Ngayon, naintindihan mo yun, naintindihan ko yun. So, therefore, kung naintindihan mo yun, preparing for. Bakit mine? At yung mabuhay yung sikreto. Mine. Huwag mong aasahan ng tao, mababago siya hanggat hindi nababago ang kanya. Alam natin ang buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya ay isang taong nagkaroon ng transformation, pagbabago na ginawa ng Diyos. Kaya lang ang unang binabago ng Diyos sa tao yung kanyang mind. At yun, napakahalaga sa tao yung nakikinig siya ng katotohanan. Okay. Paano mo ilalaga? Kasi ito second coming na yun. Set your hope fully on the grace that will be brought to you of the revelation of the Scripture. Nagawa yun. Yung focus ng tao, kanya to. Ang ginagawa ng tao yan, abala siya, iniisip niya mga bagay ng sanlibutan. Hindi niya magagawa yan. Na, paano niya magagawa yan? Magagawa mo yan kung preparing your minds for action and being sober-minded. Naintindihan mo yung muli ko sabihan? At chuta mo kayong panahon, nandito tayo nabubuhay, kahit Kristiyano tayo, ito yung mundong nakakalito. Hindi ka makapag-concentrate sa Diyos. Dahil sa mga alalahanin sa buhay. Ang dami natin iniisip, hindi sa spiritual, hindi iniisip natin ang buhay natin. Paano magagawang ilagak mo ang iyong pag-asa? You do that. You cannot. So, anong sikreto? Ang sikreto, preparing for the mind. Ito yung ibig sabihin, muli na po sila niyan. Nung bisa kang mag-focus at totoong mag-grow ngayong kasalpantayanan, talagang umulan, progressive sa iyong buhay pananampalataya, bantayan mo yung isip. Naintindihan niyo ako? Okay. Pota, nakaluklukopin kayo, naliwa ko isipan. Talo na kayo. Maraming nag-a-attend ka o talunan. Akit mo na ba lang mabiyarte o metelo? Sometimes, nakaupo siya, ibang iniisip niya. Anong trabaho niya? Gawa ng demonyo. Ayaw niya tayo matuto sa Diyos. So, guard your thinking. Ibig sabihin nun, bigatihan ko kayong gawain para iso. Sandali. Minta ko kayong worship service. Hindi ko. Hindi nang yung ako'y dumaan, nakaupo, nakapag-attend ako, okay na. Ako'y umaten, dadalo ako doon, makikinig ako. Ano siya. Ngayon, i-expound ko sa inyo ang ibig sabihin ng talata. Ilagay mo ulit, okay. Yung King James, saka na Vanessa, Genesis, kapangalan mo yung sa British. Sorry. Genesis sa King James. Kana? Puwa pa ba siya, kaya hira ko dadala. Kaya po buriyo. Kaya tayo ni Sade, technology natin. So, okay. Wherefore, gird up the loins of your mind. But word, gird up the loins of your mind, this over and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Gird up the loins of your mind. Kaya mo ba ang Biblia? Diba? Wala niya mo kayo ang Biblia. Pero po, kaya katamang translation ng ESV. Okay? Wala niya mo yung Biblia. Yun. Kaya ako po, hindi, ang Biblia sa bagong panahon yan. The old translation, King James Version, Tagalog. Yan, tama yan. Okay. Kanya po, 113 na. Okay. Kaya inyong, ginamit niyo yung big sun. Ang mga baywang ng inyong pag-iisip.
na maging mapagpingil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesus Kristo. So, dalawang mahalagang bagay yun. Okay? Okay. Ang sinasabi ng Bible, tinutulak tayo, ilagak ninyo ang inyong pag-asa. Pero ito gawa ito. Una, nagawa mo. Sabi niya rito, bigkisin niyo yung pag-iisip. Hihiram ako ng isang commentary para ma-iatid sa inyo. Okay. Babasahin ko ito ha. Ito'y ni-research ko lang. Hango sa talatang yan, kung ano ibig sabihin ng 1:13 ng First Peter. Please listen ha. Pasensya na, English to ha. Pasensya na ha. Okay. 1:13 ng First Peter, geared up, sabi niya rito sa aking hihiraning na research. This was an Oriental expression relating to how people dressed in the first century. Okay? Ibig sabihin, Oriental din yung unang tao. Okay? Now, ginamit na rito yung geared, yung bigkisan, para itong nag-iisip, halimbawa, yung damit noong unang panahon. Now, ano ba ang damit na ginamit natin dyan? Si Pedro, ginamit niya yung geared. Well, iniisip na yung damit noong unang panahon sa Oriental. Ano yun? Yung tinatawag na togas. Mahaba yun, maluwang, sinusuot ng mga tao hanggang doon, maluwang dito, maluwang doon, maluwang doon. Now, kapag ang iyong togas, ang iyong suot, okay, naglalakad ka, okay, meron kang gear dito, meron ka dito belt, okay. Now, pag gusto mong maglakad, pag gusto mong tumakbo, pag gusto mong lumaban, makikipag-away ka, ang gagawin mo, ang sabi niya rito, they wore loose, long, flowing robes, togas. When they wanted to run, work, or fight, they would pull up these robes and tuck them in their belt geared around their waist. They did so, they would be ready for action. Sabi ko lang, maluwag na siya susulod, o halimbawa maglakad na at malaya na, kaya tatakbo sila o kaya lalaban sila, ang gagawin nila dito sa togas na ito na mahabang laylayan, mahabang damit, loose, itatake nila, tuklit din. Tutupiin yun dito, ano nga, tutupiin dito, tapos ipapasok dito, itatakin dito sa belt, sa gear. Kukunin yun dito, dadaan, ilalagay dito. So, I-imagine niya kanyan, yung laylayan, yung robe, yung maluwang, minsan, kapag hindi mo tinupi yun, magiging sagabal yun. Sa yung pagsulong, paglakad, sa yung pagtakbo, o sa yung pakikipag-away. So, nakatupi. Sa ating modernong kaisipan, makikita natin, bago makipag-away yung mga kung fu fighters, dismiss, di ba, makanyan? Itong panahon ko high school ako, dahil gusto ko si Bruce. Ginagawa ni Bruce, pinagkipag-away, barin. Alam niya, di ba? Nag-aano lang ako ng isang bagay. Kasi nga, magiging hamper yun, magiging sagabal, magiging impediment sa isang tao na malayang gusto. You see? Sa isang tao na gustong sumunod kay Yesu Cristo, dapat mag-ready. Hindi no, pwede tang pakanta-kanta ka mo, mag-desisyon ka. Pag susunod ka sa Panginoon, yan ang sabi ng Bible, ang sino mang gustong sumunod sa akin, papasanin niya ang kanyang krus. Tatanggihan niya ang kanyang sarili. At susunod siya sa akin. Hindi pwede nga. Saguli mo, Lord. Saguli. Sundali, Panginoon. Hindi pa ako ready. Hindi nga pwede yun. Dahil kapag ikaw, sumunod kay Kristo na hindi nakahanda, hindi mailalagak ang iyong pag-asa sa kanyang pagbabalik. Lahat tayo ay dadating niyang hindi handa. Ibig sabihin, kapag sumunod ka sa Panginoon, lahat ng sagabal ay iyong tutupiin. Lahat ng ito ay iyong nilalagay. Right.
hindi ka makakasunod sa Kanya. Sabi rin nga, datang na sa ating Ginoo, ready ka? Datang na yung Ginoo, nung malapit ng dating ng Panginoon. Ito sasabihin ko sa'yo, ready ka ba? Well prepared ka ba? Pastor, saguli, Pastor, saguli. Ang kaligtasan ba sa paggawa ng tao? Hindi ko sinasabi ng doon. Pero sinasabi ko sa inyo, the moment na naiintindihan mo ang iyong kaligtasan at ang pagtawag sa iyo ng Panginoon, so kung naiintindihan mo. Okay, now, tignan natin ang Bible, anong tawag niya sa mga believers? Ang tawag sa akin, ang tawag sa iyo. Ako ba nung tanggapin niyo? So, layan tayo in verse 1, in 1 Peter. Anong tawag niya ng Bible? Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan. Nasa Pangangalat, sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ano mo rin kung sabihin yan? Well, ini. Kailangan na intindihan mo bilang Christian na i-commit na yung sarili mo na ika may itong dayuhan kay nga. Isa kang pilgrim, isa kang sojourner, isa kang alien sa daigdig na ito. Now, hindi mo tatanggapin yan, hindi ka magkakomit kay Jesus Christ. Magiging mga sanlibutan, isipin mo sanlibutan, ang mga bagay ng sanlibutan, ang mga ilamsik ng sanlibutan, ang mga kaligayahan ng sanlibutan. Hindi mo kasi iniisip, kinikilala yung sarili na ikaw ay pinili ng Diyos. At ikaw ngayon ay nasa spiritual pilgrimage. Hindi mo bibigkasin ang iyong baywang, ang iyong pag-iisip. Hindi mo didisiplinahin ang iyong sarili. Kung hindi mo ikukumit ang iyong sarili, na ikaw ay isang tinawag niya sa Kristo bilang Kanya. Ikaw magsunod kang Christ, desisyon. Kaliwag ng hindi ko pa alam, susunod na. Hindi ka po ito yun eh. Kapag sinabing ikaw ay Kristiyano or believer o gusto mong sunod kay Yesu Kristo, definite, ikaw ay magdidesisyon. Na lahat na magiging harang, lahat na magiging sagabal, ay hindi pwedeng makahadlang sa pagsunod sa Panginoon. Kaya niya, balo yan po ito sinabi ng Jesus Christ, may po katindi, very radical yan. Kung inyong kamay nagiging sagabal, putulin mo. Ay, masakit. At kung iyong mata ay magiging sagabal, ibig sabihin, sin, kasalanan. Dukitin mo ito. Ano naman literal dito? Yung muli na sabihin ito, ang pagsunod kay Kristo, kasama ang hapdi, kasama ang kamatayan sa sarili, at talikuran mo sa libutan. Susunod kasi. Ganda kong halimbawa, naalala nyo ang Israel nung ilabas ng Panginoon sa Egypto. Alam niyo yun? Okay. Sabi ni Moses, bigisin niyo inyong baywang, isuot niyo ang inyong sandalyas, dalhin niyo ang inyong tungkod sa inyong kamay, at magmadali kayo pagkat papasok tayo sa lupang pangako. Na bakit gano'n? Bakit ang pagpasok sa lupang pangako kailangan nakahanda? Sa ilang pa lamang, kita nyo, walang pagkain. Nagreklamo na sila doon. Ang daming kaawa, ang daming sagabal. Sa pilgrimage na ito, sa lakbay nito, kita nyo, pinahintulutan ng Diyos ang katakot na kaaway. 40 days, nandun sila sa ilang, umiikot sila. Ang daming kaaway. Bakit? Tatandaan niyo ito, sa pagsunod mo sa Panginoon, hindi siya easy. Nakikita nyo, kapag ikaw ay naglalakad sa daigdig na ito bilang Kristiyano, dayuhan, at naglalakbay, at nararamdaman mo, alien ka sa daigdig na ito, nakikita mo that Christianity is no light matter. Na ang Kristiyano ay hindi siya magaan. Bakit? Kapatid ko, papunta ka heaven. Naintindihan niyo ba ako? Ang ating lupang pangako, kaya nga ba, breathe prosperity gospel eh. Breathe. Bakit? In kalusugan at kakayanin tao, alay kay nga atong ito, at suta na king heaven, papunta ka na kanina, alat na king promise lang. Alam mo yung isa rin, pag Kristiyano ka, hindi ka magkakasakit, hindi ka magugutom. Oh, ano sabi mo?
Pag naging Kristiyano ka sa pagsunod kay Kristo, daranasin mo mga pag-uusig. Sabi nga ng Bible, hindi natin iibigin ng sanlibutan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Marami siyang kaaway. Pero sa bagay na ito, kasama natin ang Diyos. Palakbayin ito. So makikita ninyo, ang Israelites, naglalakbay sila, naglalakad sila, at patungo sila sa lupang pangako. Pero makikita ninyo, ang daming higing harang sa kanila. Minsan hindi sila ready. Minsan walang pagkain. Minsan walang tubig. Minsan ang dami nilang kaaway. Nakita niyo yung bulong-bulong. Kahit si Moses nga, hindi siya nakapasok. Ako. So, iko-commit natin yung sarili natin bilang mga dayuhan sa mundo nito. Agyo yan tanggapan niyo eh. Ako, alien ko kanya ito. Ako'y isang mamamayan ng langit. Kaya yung tanggapin ka? Pinili ako ng Diyos. Hindi ako taga-sandibulan. Ako'y taga-langit. Ako'y kasama ng Diyos. Ako'y tinawag. Remember, ang sinasabi dyan ng Bible, sila'y pinili ng Diyos na nangingibang bayan. Katulad natin. So, therefore, preparing your minds for action. Ibig sabihin nun, sa pagsulong natin, sa paglakad natin, bilang maglalakbay, kailangan nakahanda tayo upang sa ganoon tayong lahat ay nakahanda sa bagay nito sa sabi ng Panginoon. So, tingnan natin yung common interest ng tao. Tamang-tama, sinasabi ni Jesus Christ. At hindi ako napapagod na sa inyo ay mga basahin itong mga talatang ito. Luke chapter 17. Kung tatanungin ko kayo, kailan darating ang Panginoon? Alam niyo? Siyak na kayo kung sasabihin ko sa inyo, alam ko kung kailan darating. Kung po yan, ay basta. Hindi ko alam yung eksakto. Pero pagdating ni Jesus for His second coming, ganito ang ginagawa ng tao. At sana hindi ko ginagawa ito. Okay? Patad ko, sasabihan tayo in heaven. Okay? Minsan kinakanta natin, we're all the saints. Saint kayo? Bibilang ba kayo sa mga ani ng buhay na walang gan? So, kasalukuyang panahon sa mundong ito, tatanim ba kayo? At aani ng buhay na walang hanggan. Naghahanda ba kayo? Focus ba kayo? Sinasabi ko lang yan na. Pero yung sabihin pastor, alam mo kung kailan darating ang Panginoon. Hindi yung exact date. Condition. Bakit? Siya nagsabi. Okay? So matuto tayo sa lang ito. 17 ng Joke. 26. Balo yung rin, mga kanita rin nga liwa, rugo. Nabasa na lang kasi bayo. Balo rin, ako sana sasawa. Okay. 26. Kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sino ang anak ng tao? Of course, Jesus Christ, as it was in the days of Noah, so it will be on the day the Son of Man. Ibig sabihin yan, kung ang dating ginug ang second coming, sabi niya, pilit. Ayan. Kung sabihan, balo tingin, exactly ko. Pero balo ko, kung pakalaan yung data, yes, balo ko na, Brisel. Ano ba ang ginagawa ng tao ng panahon na yun? Kung ano ginagawa nila, yan ang ginagawa ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Brisel, nakalap na masurpreso. Bakit? Pero yung problema, ready. Agyang bang magaten la, agyang bang kalukok la, pero yung karalang puso, kan Diyos.
Ang umaakit sa kanila, hindi ang mismo Diyos, hindi ang pangako ng Diyos, hindi ang mga bagay ng Diyos, kahit nandun sa, hindi ang word ng sanlibutan. Yan ang tenor, yan ang galaw ng kanilang buhay. Remember, mga kapatid ko, kakalingwan, yung asawa na Lot. Puputang daya ako nung bilibya ng alya. Dapat sana tutugi, diretso yun. Anong ginulot siya? Parin sila, maglandiya kaya nga ito. Ibig sabihin nun, talagang nakita mo, yung kanyang heart, hindi niya mayan. Meron talagang attraction sa kanya. So, sabi ng Bible, anong ginagawa ng mga tao ng panahon ni Noe? Sila'y kumakain, they were eating. At umiinom. Nag-aasawa. At sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa dawang si Noe at dumating ang baha at nilipog silang. Imisip kayo. Inis, di ba? Kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, dumating ang baha at sila ilipog na. Same 1728, yun din ang nangyari. Mga araw nila, sila'y kumakain, umiinom, bumibili, nagbibili, how true, nagtatanim, at nagtatayo. Sabi niya, balit ng araw na pumasok, umalis, sa loob, umula ng asupre, at koya, asupre, mula sa langit, at pinuksa silang lahat. Last verse 30. Tingnan itong arresting word dito. Yun din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay makayag. Sabi ko, alam kong darating ang Panginoon. Exactly, hindi ko alam yun. Pero pagdating ng Panginoon, ito yung ginagawa ng tao. Ngayon, makain, uminom, nag-aasawa, nag-negosyo. Namimili, bumibili. Ano mo rin sabihin ito? Busy in the, mukhang may busy. Yung mind naging word. Ngayon, anong specifics yun? Sure po, misip kayo. Marong kanitang mamangan, ninilo, makisa. Marong nagkaalala, marong kanit. No specific evil. Actually, walang binanggit na specific evil. Na yung problema dala. Kaya yung problema dala yan, yung isip ang dala yan, yung word. Nang kanang mo, nani ka na yung asensyo ko, yung gawang ko, yung dito mo. Yung karya ng kabalisan, yung spirit, yung kabalisan na almost word. The common interest of life. Itang interest ng dia. Ano yung interest ng dia? Dodo. Gawa kong bali. Mga ko, mag-obra, maging successful ko, maging mag-successful, magpili. Mature ka, ali, mature ka. The point, in punto, kaya punto ka, hinihingi ka, ready ka. Kasi alakang aliwang gawa, alakang aliwang inisip, nung ngayon itang bagay dito. Alam mo kanya din tao ngayon eh. Alam mo kapag ganyan gaway, kasi busy lang yung aliwang tao. Kaya makapag-concentrate kay Diyos kasi aliwala isipan. That's the point. Makaready na. That's alam well prepared. Lalo ko matindi yan. Noong panahon ni Noe, ganyan ang mga tao. Nagme-message si Noe, hindi na makakonsentrate. Kaya ruang mag-message si Kempo, ano yung kalala ng message mo. Pero nung biyateni, lumasa ka ng 30 tao. Baka niya panahon ng Noe. Nakikinig sila ng mensahe si Noe, pero hindi nila kinukumit yung kanilang sarili. Sa ganda ng mensahe na sinasabi ni Noe. Hanggang sa dumating ang baha. They were caught unprepared. Punta po kang manan nyo kung saan. Alam ko matsura kayo magkasawa, kayo mag-obra, kayo masaya, kayo mag-business. Ang nakakadyan, ang tawag dito, sinasabi dito ng Bible, nakakalimutan mo yung pagkatawag na dapat mong ilaga yung buong pag-asa sa pagdating ng hindi ba ganyan ang mundo natin ngayon?
Oh, yes. Siguro minsan, share kayo. Yung sinasabi ng Panginoon sa chapter 12 ng book. Di ba? Pero kung sinabi na ng ganyan yung masalera. 12:15 ng book. Hindi ko nababasahin na. Hindi ko po lang doon. Mismo galing sa bibig ng Panginoon. Salitang ito. Wala sa tinatangkilik ng tao ng buhay. Kundi sa garantini. Rugutat ng tiyaning tao. Maragulya bale. Kung nakalya pera kang bangko, matas sa sweldo. Rugutat ng tiyaning tao. Hindi. Kung pipagalan mo rin, okay, pipagalan mo lang. Sabi mo lang. Pero, ang sabi ng Panginoon, that's like consistent ang buhay ng tao ay hindi naiwas. Tapos nagbigay ang Panginoon ng parable. Merong isang tao mayaman. Umasenso siya. Sabi niya, palakin mo yung kamalig. Ang dami mo ng ani. Di ba? Sa chapter 12. Diyan. Ang dami mong ani. Naku, sagana yung buhay. Dito tuwa siya. So, para sa ubod, hindi tignan natin siya. Paggawa ka ng maraming kamalig. Then sabi niya, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Very successful. Subalit sabi ng Bible, nung gabing yon, sabi ng Diyos, ang Diyos ang nagsalita. Ngayong gabi ito, puputulin ko buhay. Sino ngayon makikita? Sa inihanda mo sa iyong sarili. Pero ka. Yes, be ready. Kailan magaling ng tao? Kailan magaling ng tao? Mag-ready lang, puros material. Alam, spiritual. Kaya katao mo, success ito. Pero kaya Diyos, hali. Ang sabi ng Diyos kaya, ang sabi ng Diyos, thou fool. Isa kang hangal. Kaya katao mo, okay yan. Successful yan. Bali yung problema na, aliwa yung Diyos yung inisip na yung kaya mo. So what mga kasuyan mo? So what mga marunong kabali? So what mga tsuwang kaya ka? Nung sakali, alayo kayong kalkulasyon mo yung Diyos. Kareding mate. Kareding may kasakit. Kareding may ka-Christ. Kareding kang pamanitaman Jesus Christ. Ni-ready mo nga ning kagana-gana. Isipan mo, biyasa ka. But now, you are full. Jesus Christ said that. You are full. Why? What making full yan? O yung Diyos mo kanya. Saan ang Diyos? Kasi, saan ang kaluluwa? Saan ang langit? Saan ang kalikasan? Saan si Jesus Christ? Saan ang salita ng Diyos? Saan ang spiritual? Saan ang mga bagay ng Diyos? Saan nakwahit ka rin? Nakahanda siya, dahil anak niya rin, pagagaling. 20 years old, agyo na mag-manage, agyo na kanya, agyo na nga ning ready nga ni kaya gana-gana. Boy, mo spiritual. Bankrupt lo. Masakit lang, yarabano. Yan lang prepare. Prepare lang ang kaya gana-gana. Wala, pero yung tukay kayo itong lugar. Tinap kang balen, doy pala pagkay kayo. Tinap yung office na, at yung sports ko. Atin niya nga naros success. Pero like ka rin. Alam mo yung kilala kong basa ko. Yung gaangkit mo kakungan yan. Karin. Ano kanya? O karin, napigaan na. Saan niyo po ito? Hindi ko sinasabi na bawal yun. Kaya lang sinasabi ko sa inyo, napahamak yun dahil ang spiritual. O, biyasa ka kanita? Well, ang yatang iti, deng katamo, idolwan na yung successful na. Pero sinasabi ko sa inyo, si Jesus Christ, iba na yung sinasabi. Siguro last verse pa mo ganing
Yan ang message ko. Dala-dala kayo yan. 1 Corinthians chapter 7. First Corinthians chapter 7. Swak na swak to. Ano, pag ganito, sana maintindihan nyo. Verse 28, Moses mula. Sana itulungan tayo ng Diyos na maintindihan natin ito. 1 Corinthians 7:28, sabi ng verse, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Subalit, ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito, sinisikap ko lamang na iligtas kayo. Sa paglilingkod sa Panginoon, ano ba maganda? Single o may asawa? Sagutin niyo ako. Ikaw, David. Ano ang maganda sa paglilingkod sa Panginoon? Single. Hindi iwalayin mo na si Janessa. Ang galing natin sumagot, pero sa totoo lang. Tama yun, tama. Ako, kung naglaro niya, kaya niya ito ako eh. Kaya ako rin ba to? Kasi pag single ka, wala ka masyadong kabalisa. Food. Sa mga bagay, sa future, sa mga anak. Ako, nung panahon yun, bigyan lang ako ng pamasahe, okay na. Eh ngayon, apat na bibig kami. Yung dalawa, ang lalaki na, tig-isang monoplan. Kung matisip ka na. Hindi yan mag-over. Hindi. Bakit? Apat kayo nasubok. Mag-aaral. Ano ba? Pakilya ka, Brother Ruben. Bakit sabihin ko yun eh? Legitimate yan ha, hindi masama yan ha. Kailangan. Kaya lang, may kabalisahan minsan dyan. Yes. Katulad niya si Pengot. Mag-aaral ng college. Sabi ni Luisa, baka mag-isang kabuk yan. Totoo naman ito eh. Angeles pa yung pasok. Ang layo sa amin yan, parang Manila. Kasi sarili ko. Kasi sarili ko. Nungkit mo. Eh naman pwede nga mapag-aaral, matisudlo. Siyempre, tatang ka, dapat breadwinner. Hindi pwede hindi kumain, hindi pwede hindi mag-aaral. Si kasuwi ba? Matitiso ka. Paano makapagpas dito? Minumura ako niya. Ginugutom mo kami. Eh, pwede na. Ano yung gagawin ko? Of course, aayusin mo yan, alagaan mo, at inimit mo yung kanilang with grace. Yeah. Kaya ako, managyan na. Kasi bibigyan na ako, mag-iisa. Kasi saan ka humingi? Sa Panginoon. So, hindi kami pinayas. Ang sinasabi ko lang sa inyo, the moment na mag-asawa ka, ang kabalisahan sa buhay na ito. At kaya makapag-concentrate kang Diyos. Isipan mo yung asawa mo, lalo na yung asawa mo nung halimbawa, mahilig ka rin mga yan. Mahilig kang mag-shopping, mahilig kang mag-alsando. Alin, totoo naman. Kasi mga yan yung gusto nga yan, puros online. Nakakit ko naman yan. Malilari kasi kaya kami. Anong kaya ito lang ito? Dating induster. Iba. O sabi niya rito, kami kakasala, single ka, babae ka, di ba? Serious sa king gino. Babae ka, dalaga ka. Gusto mag-asawa, di mag-asawa. Hindi ka na nagkakasala. Hindi ka nagkakasala kung lalaki ka, basta ang asaway mo lang, legal lang. Wala rin asawa. Kaya lang, sabi ng Bible, ang mga mag-aasawa,
Subalit ang mga tulad nila ay nagkakaroon ng kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo. So anong payo ko, di ba, kay gusto nyo maglingkod sa Panginoon, gusto nyo maging manggagawa, gusto nyo magpasok, single ka, anong payo ko? Remain single. Kung di mo kaya, katulad ko, hindi mag-asawa ka. Kasi sa mag-asawa ka. Ako kasi, sinubukan nga, tanda ko lang nag-asawa. Sabi ko, hindi ko kaya to. Kakantsawan na ko ng denta. Kami lang ang mag-asawa, ikaw ka lang na. Kaya, pumutang masakitan, kanina mag-alagay ako. Kanya. Sige. Pero, dumayo ba yung alalahanin sa buwan? Of course. Dati na, namumbalay. Ganun din kayo, di ba? Nag-asawa kayo. Hindi okay, pero sabi niya, mas maraming kabalisa. Ibig sabihin nun, yung focus, yung concentration sa Diyos. Hindi mo lang isipin ng Diyos, hindi isipin mo ng pamilya. Mundong ito. Hindi mo lang paghahandaan ng family mo, paghahandaan mo. At mas matindi ang mga kasunod na talata. Ang sinasabi rito, verse 29, mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay may time is short. Naramdaman niyo ko, Fox, naramdaman niyo ko, ladies and gentlemen, maigsi na ang makuya ding panahon tamo. Makuya. Yung bago, biya ka bukas. Yung ba dating ginubuta? Maigsi ang panahon na anong paplano yung kende. It's supposed to be 6:33 in Matthew. 60 verses came. Ano yung naalala mo? Issue ka kay 1:30 na alayan mo yung isip mo. Clear your mind. Kaya ka masyado. Isa, kayong pangyato, kayong pampamilya, kayong future, anumang bagay sa mundong ito. Do not be anxious. Do not worry about your life. Dahil may sinama. Hindi kang paplano, maging successful ka, mag-abroad ka kayo, makanya, sige, mag-abroad ka. Sige, magkanya, ayun mo ba? But please, prepare your mind for action. Ayaw mo balo. Magibigla ka. Kayo maniwalang makuha din panahon? Kapilang kubano, kit 20, yan 60 plus. Kayo makuha din panahon? Kailan na yan? Sila bulilit yan Ngayon, 2 na anak. Hindi, sabi ko, mabilis yung panahon. Kasalamin ngayon, ang salamin ka. Ano gato naman? Balang metwa ako. So, balang metwa ako. Pero matuwa na ka? Yes. Ano kayo na? Ang igsi ng panahon. Time is very, very short. Kung mangilabot, kung may impress ka rin, anak-anak nini, nalagula-gula. Saguli, yan. Sinasabi ko lang sa inyo kasi may sina. Ang ibig lang sabihin lang, nakalagurang mo kapatid, yung sabihin na ako pansamantalang di, anong yung eternity na. Eternal na yung sabihin gini, alam na kabuluhan din, pero alam na kabuluhan ng prestige, yung rango, yung nanungan, yung education, lahat ng tinangka mo sa buhay, sa pansanan mo, kung ang Panginoon, hindi mo kasama, lahat ng ito, makuwi sa wala. Bali wala yan. In comparison sa eternity, yan ang ibig sabihin na maiksi ng panahon. So, may sinasabi pa rito ang Bible, sabi niya rito, ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad na walang asawa. Dave, ituring mo, wala kang asawa mo. Ng Christian, narin ko rin ko sabihin, may priority mo. Kahit na may asawa ka, kahit na may pangarap ka, ibigay mo ng puso. Ano sasabihin, ako makapaganda, tingin mo asawa, ako makapaganda, tumibigay, ako makapaganda, wala. Alang-alang kayong Ginoo. Ito ba yung idea? So, kahit na may asawa ka, parang walang asawa. Why? Hindi siya magiging sagabal sa'yo.
Yun ang ibig sabihin ng prepare your mind for us. Ano ito? Imagine ko, ating masawa, ating madwan. Wala. Pero wala. Ibig sabihin, karugo, masyadong mababalisa. Kaya hindi. Tuturunan yung bayo, ako ba'y balisa, kaya anong problema kaya ito. Kaya makataning ka, ba'y balisa. Kaya matay ka bukas, ba'y balisa. Hindi ka hindi ka problema yung church. Kasi Betis. Ananda mo solve niya. Bira mo yan. Isipan. Isipan mo remembro. Kasi remembro. Tasalisa mo remembro. Kaya nga diba, buri ko mas natingin church. Buri ko nakada leadership. Gusto ko leader. Gusto ko maging mayos. So am I. Pero kontrolado mo yung bagay. Kaya duwata kening dito. Expect kita? Kaya duwata mo kening. Buri mo masanding. Buri mo ngayon. Talo. Kontrolado mo? O nangyawang ko. Balisa ko. Ali. Get that. Concentrate. Importante. Aliwa yung statement ng church. Importante yung statement ng Diyos sa buhay kaladwa mo. Itayin mo muna mo dito yung isipan na kung adwa ng Diyos. Yan susunod ng church. Sabihin mo kayo yung isipan ng church. Yung isipan nyo, relasyon nyo ng Diyos. O hindi yung isipan mo! Pa-control you. Hindi nga yung problema ngayon. Control mo? Control mo! Ano ang gawin ko? Do not be anxious about anything. Para kayo isang bata na inaawat. Hindi ako nababalisa sa mga bagay na. Basta, halimbawa, seryoso ko yung ginawa. Nanda mo. Clear your minds. Prepare your minds for action. Ngayon, kung may sakit ka, well, nakasulat dito. Ayan o. Ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak. Marami kang problema. Malungkot ka. Sabi niya, parang walang problema. Parang hindi umiiyak. Parang wala. Bakit? In comparison sa pagdating ng Panginoon, ang kanila ng ilan. Pero mo, iiyak ka. Dakan sa problema. Dakan kayo isiwan. Sabi ng Bible, sandibutan niya kasi yan eh. Yung Kristiyano ay arubukan dito. Kaya espiritu mo ko sa alin. Sandibutan ko yan ang gusto. Time is very, very short. Ano na ngayong panahon? Ano na yung isipin mo niya? Occupy your mind. Clear thinking. Lalo mo yung kailangan mong gawan. Kapag may mutak mo yung salita ng Diyos. Pag-aaral na yung anak ng Ginoo. Kailangan mo. Kailangan mo biga. Akit na yung gawa ng Ginoo. Ayun, sabi mo, yung isipan ng statement in church. Yung isipan nyo, relasyon nyo kayong Diyos. Kaya akit mo yung Ginoo. Kasi, pinitang ayun po, control. Alam kaya tuloy-tuloy, dati yung problema. Control mo. Ang mga umiyak, tulad na maging hindi umiyak, ang nagagalak ay maging tulad na hindi nagagalak. At ang mga bumibili ay maging tulad ng mga walang pag-aari. At ang mga may pakikitungo sa sanlibutan, maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasulukuyang anyo ng sanlibutan ay lumilipas. Kung ating kumpera, wala kang pera. Kung wala kang pera, wala mating kang pera. Tita ito. Kung masaya ka, para hindi ka maibig sabihin, ano mang bagay na nagpapa-iwatig sa sanlibutan ito. Basta itong mga sanlibutan, bali wala in comparison sa pagdating ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin, journey of your faith. Pastor, kasayot naman sa sabihan mo, kapag buwas sa nangyayari, we live and we walk by sight. Set your hope fully on the grace be given you by Jesus Christ. Is revealed ang Banal Kasulatan. So, itangge, sa Diyan Bible, do not worry about your life. Kahit pamilya mo, hindi man, kaya obra mo, kaya sarili mong katawan, i-occupy mo yung sarili mo. Mura na yung gilo. At sa Diyan Bible, I will never leave you. I will be with you. I am your victory. I am your God. May napiling ka kung ayaw mayari,
Sa biyaya ng Bible, yung Diyos sa pagkakas. Kaya nakapabranding gano'n. Yung Diyos yung mag-bless. Yung Diyos, iyang mag-prepare. Meron tayong pinipare na kanta dito, di ba? Bago natin awitin yung mag-pray po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa inyo. Sino pwede mag-isip ng mga bagay nito kung di lamang kayo? Gusto namin alalahanin na kami mga pinili mo, mga tinawag mo. At kasalukuyan kami naglalakbay. Ang dami pong harap. Ang daming patibong. Ang daming sagaba. Ang daming tukso. Ang minsan ng aming kaisipan, katulad ni Marta, kalat na kalat. Ang dami namin kabalisahan. Minsan, Lord, kayo po ang isang maglinis. Ilagay mo sa tama ang aming mga puso. At hayaan mo magpatuloy kami sa pagkatawag namin sa lakbay. At alalahanin namin ang dakilang araw ngayon na sinasabi ng 1 Peter 1:13. Set your heart fully on the great inyong italaga ang inyong ilaga ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag si Kristo. Ayan. Inaasahan po namin, Panginoon, katulad ng sinasabi ng Bible, na si Kristo ay nakakasama ng mga mananampalataya sa buhay ng mundo. At gusto namin sabihin sa inyo, si Kristo ang gusto namin makasama. Hindi lang sa buhay na ito, hindi sa buhay walang hanggan. Tawarin mo kami kung minsan, ang dami natin alinlangan, ang dami natin negatives, ang dami natin iniisip na minsan, hindi naman po kailangan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumaya sa lahat ng ito at i-focus ang puso kay Kristo sapagkat siya ang iyong pinataga bilang aming tagapagligtas sa Panginoon namin. Salamat, Panginoon, napakalaking balita na sinasabi mo, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Hindi po kami nag-iimbento ng mga salita. Lahat ng binasa namin sa 1 Corinthians chapter 7, 28-32 ay totoo. Na hindi pwedeng ikumpara ang lahat ng kahirapan ng mga pansamantalang bagay na ito sa bagay na darating. Totoo, Lord, napakaikli ng maiksi ang panahon. Ang anyo ng sanlibutan ito ay nakikita namin nilipas at nilipas. Tulungan mo po kami maging marunong sa kasalukuyang panahon. At sa iyo nakatingin, sa iyo naghihintay, at sa iyo nagdidepende. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing this song.